Sa mundong puno ng pagsubok, may mga nilalang na hindi mo inaasahan na magpapakita ng totoong pagmamahal. Isang magsasaka ang napilitang ibenta ang baka na itinuring niyang pamilya. Akala niya hindi na niya ito makikita kailanman. Pero makalipas ang 2 taon, may isang baka na dumating sa kanyang bukid at ang ginawa nito ay nagpaluha sa buong baryo. Sa isang tahimik na baryo sa Bukidnon, nakatira ang isang matandang magsasaka na si Mang Ernesto. Simple lang ang kanyang buhay, isang maliit na kubong kahoy sa gilid ng bukid, isang lumang araro at ilang pirasong kagamitan sa pagsasaka. Matagal na siyang biyudo. Ang kanyang mga anak ay nasa lungsod na, may sarili ng buhay at pamilya. Kaya karamihan sa kanyang mga araw ay nag-iisa siya sa bukid. Ngunit kahit nag-iisa, may isang nilalang na palaging nasa tabi niya. Isang baka na pinangalanan niyang Luna. Si Luna ay hindi lamang karaniwang hayop para kay Mang Ernesto. Ito ang kasama niya sa pagtatrabaho sa bukid. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, maririnig na sa bukid ang boses ng matanda. "Halika na, Luna, marami pa tayong gagawin ngayon." Dahan-dahang tumatayo ang baka. At parang naintindihan nito ang sinasabi ng kanyang amo. Sabay silang pupunta sa bukid. Si Mang Ernesto ang nag-aararo, habang si Luna ang tumutulong sa paghatak ng araro sa lupa. Sa bawat hakbang ng baka, parang mas nagiging magaan ang trabaho ng matanda. Kapag tanghali naman, nagpapahinga sila sa lilim ng puno. Minsan ay kinakausap ni Mang Ernesto ang baka. "Alam mo, Luna, kung nandito pa sana ang asawa ko, masaya siguro siya sa bukid na ito." Tahimik lang si Luna, pero madalas ay inilalapit nito ang ulo sa matanda. Parang nakikinig, parang nakikiramay. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng buhay ni Mang Ernesto si Luna. Hindi lang ito baka. Para na rin itong pamilya. Ngunit dumating ang isang taon na tila lahat ng problema ay sabay-sabay na dumating. Hindi naging maganda ang ani ng palay. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa lugar. Ang mga tanim ay unti-unting nalanta. Ang lupa ay naging tuyo at matigas. Halos walang ani si Mang Ernesto. Dahil dito, napilitan siyang umutang para lamang makabili ng binhi at pagkain. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang lumalaki ang kanyang utang. Hanggang sa dumating ang araw na kumatok ang pinagkakautangan niya sa kanyang bahay. "Ernesto, kailangan mo nang magbayad," sabi ng lalaki. "Pasensya na, wala pa talaga akong pera," sagot ng matanda. Tiningnan ng lalaki ang bakuran at doon niya nakita si Luna. "Kung wala kang pambayad, baka pwede na lang ang baka mo." Parang piniga ang puso ni Mang Ernesto sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Kinagabihan, matagalan na nakaupo si Mang Ernesto sa harap ng kanyang bahay. Tahimik ang gabi. Naririnig lamang ang huni ng mga kuliglig. Sa bakuran, tahimik na nakahiga si Luna. Lumapit ang matanda, hinaplos ang ulo ng baka. "Luna, mukhang kailangan kitang ibenta." Hindi niya alam kung bakit, pero parang naintindihan ng baka ang kanyang sinabi. Tahimik lamang itong tumingin sa kanya. Kinabukasan, dumating ang mamimili. Isang magsasaka mula sa kabilang baryo. Noong oras na kukunin na si Luna, hinawakan ni Mang Ernesto ang ulo nito. "Pasensya ka na, Luna." Dahan-dahang inilayo ang baka. At bago ito tuluyang umalis, lumilingon ito kay Mang Ernesto, paulit-ulit. Parang ayaw iwan ng kanyang amo. Hindi napigilan ng matanda ang kanyang luha. Mula nang mawala si Luna, naging napakatahimik ng bukid. Wala na ang maagang yabag ng baka sa lupa. Wala na ang kasama niyang magtrabaho sa bukid. Minsan, kapag nag-aararo si Mang Ernesto gamit ang lumang kagamitan, napapahinto siya, parang may kulang. At sa tuwing dumadaan siya sa bakuran, kung saan dating nakatali si Luna, napapailing na lang siya. "Siguro mas maayos na ang buhay mo ngayon," bulong niya minsan. Lumipas ang 2 taon, halos nakasanayan na ni Mang Ernesto ang buhay na mag-isa. Hanggang isang gabi, may narinig siyang kakaibang kaluskos sa labas ng bahay, parang may gumagalaw sa bakuran. Akala niya ay may pumasok na hayop sa kanyang taniman. Kaya kinuha niya ang lumang lampara at lumabas. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang isang baka na nakatayo sa gitna ng bakuran.
Payat, maputik at tila pagod sa mahabang paglalakbay. Lumapit si Mang Ernesto at nang makita niya ng mabuti ang mukha nito, parang tumigil ang mundo niya. Luna? Hindi siya makapaniwala. Pero walang duda, si Luna iyon. Dahan-dahang lumapit ang baka kay Mang Ernesto at inilapit nito ang ulo sa kanyang balikat, parang yakap. Hindi napigilan ng matanda ang kanyang luha. Bumalik ka pa? Hindi niya alam kung paano nakabalik si Luna. Ang bagong may-ari nito ay nasa kabilang baryo, maraming kilometro ang layo, pero somehow nakahanap ito ng paraan upang makabalik. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Dumating ang mga kapitbahay upang makita ang baka na bumalik sa kanyang amo. Grabe, 2 taon na yun sabi ng isa. Hindi talaga siya nakalimot, sabi naman ng isa pa. Dahil sa kwento ni Luna, naantig ang puso ng mga kapitbahay. May nagbigay ng bagong binhi para sa bukid ni Mang Ernesto. May tumulong mag-ayos ng kanyang bahay. At may nag-alok na tumulong sa pagsasaka. Unti-unting bumalik ang sigla ng bukid. At sa bawat umaga, muli na namang maririnig ang boses ng matanda. Halika na Luna, ang baka na minsang nawala. Ang baka na bumalik matapos ang 2 taon, ang naging simbolo ng katapatan sa kanilang baryo. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakakalimot ng daan pa uwi. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala kahit pa magkahiwalay ng landas. Kung ikaw si Mang Ernesto, papayag ka pa bang ibenta muli ang hayop na bumalik sa iyo matapos ang maraming taon?